Okay, so after watching the videos that was uploaded, I think 2 weeks ago, magkasunod yun dalawang videos yon. At ang content natin on those videos is yung mga karapatan natin as a credit card holder at ano ba yung mga pwede nating gawin just in case na hindi na talaga tayo nakakabayad ng credit card. Kailangan nating malaman. Yun yung pinaka-sentro ng videos natin that was uploaded 2 weeks ago. But after that, ano nang susunod? Kung halimbawang ika-claim mo nga yung right mo as a credit card holder at hihingi ka ng amnesty or restructuring program from the bank, paano natin sisimulan? So today, yun naman ang itatakal natin, yung process o yung step para ma-claim mo yung right mo. So, hi everyone! Crisel Morales here. Welcome back dito sa ating YouTube channel. Alright, nagpapasalamat naman ako na marami ang nanood sa videos natin. Magkasunod na videos yon. Yun yung naging eye-opener sa inyong lahat. And alam ko na nakatulong yung videos na yun apparently to all of you. Maraming nag-ask ng questions and I appreciate it. So today, after awakenings that we had, that we get from those videos, ang importante naman ngayon ano yung step-by-step of claiming those opportunities or those rights for amnesty or rights for restructuring program. Paano natin sisimulan yon? Okay, so sana tumutok kayo today kasi ibibigay ko sa inyo yung steps kung ano yung gagawin natin. Ibibigay ko din sa inyo ang samples na pwede nyong gamitin kapag decided kayo to ask for the restructuring program, or not just the restructuring program, kundi kung merong amnesty na pwedeng i-offer si bangko sa inyo. Now, I would like to discuss first with you yung difference between restructuring program and amnesty. Okay, according to the information that I got, ang restructuring program is that i-decrease nila yung interest at kung magkano yung natirang utang mo, yun yung i-divide nila according to kung ano yung mapag-uusapan ninyo with the bank kung ilang months o ilang years. At decrease na nga yung interest. Okay, so okay yon, yung restructuring program. Ngayon, ang amnesty naman is that i-decrease din talaga ni bangko, pinakamababa that they could really give you or offer you. Pero, ang magiging agreement is that babayaran mo siya on a certain date. So, magpa-promise ka kung kailan mo pwede or kayang bayaran. Halimbawa, sasabihin mo, 5 months from now or 6 months from now. So, dapat tuparin mo kasi kapag pumirma ka, nag-agree ka of a promissory note or agreement with the bank at hindi mo yun natupad, pwede kang kasuhan ni bangko. Alright, so kailangan mamili tayo ng maigi. Restructuring program ba or amnesty? Kasi apparently, i-offer sa inyo ni Collections Department yan. Which do you prefer? Yung restructuring program or yung amnesty? So, pag-isipan nating maigi. Okay, next. Halimbawa, magka-claim na nga tayo ng ganun, ng programa ni bangko, whether that is restructuring program or amnesty. Ang initial na gagawin natin is gagawa tayo ng letter explaining our side kung bakit kailangan natin ng restructuring program or ng amnesty. Apparently, kailangan is talagang you're financially struggling. Kasi kapag hindi ka financially struggling at able ka namang magbayad, baka hindi i-grant ni bangko yung request mo. Kasi lahat ng request natin, i-approve ni bangko yan. So, depende doon sa sitwasyon mo. Of course, gagawa sila ng a little investigation like that based on the infos na binigay mo din. So, kailangan, totoo lahat yung mga sasabihin mo doon sa sulat mo. And yung letter na yon naka-address doon sa branch manager ni bangko.
So later on meron akong samples na ibibigay sa inyo later on, maybe at the end of this video. So don't skip, okay? Don't skip. I-prepare mo din yung payslip or proof of income mo. Kapag payslip ang meron ka, kailangan JPEG, no? And then also a photocopy of your government-issued ID like driver's license, UMID, postal ID, yung mga ganon. Then what you gonna do is, i-prepare mo lahat yon, yung letter mo naka-PDF, yung payslip mo is JPEG, also with the photocopy of your government-issued ID, naka-JPEG din yan. And then, what's next is, i-email mo siya kay bangko. Ang problema na naman is, ano ang email address ni bangko? Di ba? Yun yung usually struggle ng iba. Kanino i-email? customerservice.com.ph ba? Mga ganyan. Ang question pa is, tama ba yung email na nilagay mo? Alright, so maybe in that case, makakatulong ako sa inyo ng kaunti. Alright, so ang gagawin natin kapag hirap kayo sa pag-compose ng letter, I will be giving you a link kung saan makikita ninyo yung mga sample of letters na pwede nyong gamitin. So, pwede ninyong i-base yung letters ninyo doon sa G Drive or link na ibibigay ko sa inyo. And then, you are free to use it. Pero, syempre, meron akong instructions na ibibigay din sa inyo later on, no? Partnership tayo, okay? So, kapag naihanda mo na lahat and ready ka na, pero hindi mo alam ang email ni bangko, ang instruction na ibibigay ko sa inyo is this one. Subscribe to our YouTube channel and leave a comment under this video. In your comment, mention what bank email you need. Kung alam nyo naman ang pasikot-sikot, then go ahead. Pero doon sa hindi alam kung anong gagawin, then you can comment from this video or under this video. And then, mag-greeting lang kayong mag-greet lang kayong ganyan. And kailangan naman nakasubscribe kayo, di ba? Doon naman sa nahihirapan or hindi alam kung ano magiging contents ng letter, okay, ang gagawin lamang is mag-subscribe. Ibibigay ko sa inyo yung link kung saan pwedeng makakuha kayo ng sample letters na pwedeng ipadala kay bangko. So, editable format yon, pwede nyong i-download and pwede nyong i-base doon yung magiging contents ng letter ninyo. I hope you can start doing it now kasi habang tumatagal at hindi mo inaasikaso yan, nadadagdagan yung interest ng unpaid credit card bill mo or credit card debt mo. So, bigyan ng panahon ito. Kapag kasi na-email mo na si bangko, magre-reply yan. Okay, sigurado ako magre-reply. And then, sa email, yung reply nila, basahin mo din kung ano yung instructions. Kasi initial lang yung gagawin natin. Apparently, kapag nag-email back sila or sumagot sila sa email mo, doon magbibigay ng complete instruction na talaga si bangko kung ano yung mga kailangan nila. Mas magaan, kasi kapag alam mo na bibigyan ka talaga ni bangko ng opportunity to pay your credit card bills, na mas mababa na yung magiging monthly installment mo kasi decreased na talaga yung ibibigay ni bangko sa'yo na interest or either aalisin na nila yung interest. So kapag tumawag si bangko sa'yo or you got the chance na makipag-usap kay bangko, isabihin mo na lahat yung request mo, no? Kung i-decrease nila yung interest, sabihin mo, alisin na lang po. Pwede po bang alisin na lang? Kasi kapag dadagdagan pa ng or kapag bibigyan pa ng interest, hindi ko talaga kaya. Pwede po ba na wala na lang interest, bawasan na lang yung interest, or alisin na lang po yung interest para makapagbayad ako sa inyo. Sa magandang paraan at magandang usapan, may magandang idudulot at may magandang balita sa ganong paraan ng pakikipag-usap. So, huwag tayong maging arrogant, huwag mainit ang ulo, kasi tayo yung nag-ask ng request ng favor from the bank. So, magdasal tayo na mag-grant yung ating request by being honest also and truthful sa mga sasabihin natin sa ating mga letters. Alright, so sana nakatulong ang video na to sa inyo and I'm excited to hear from you. So mag-comment lang kayo dito under this video and I am ready to help you. Basta i-follow lang yung mga instructions that I have given you. And yun naman ay one way of helping me back or one way of helping me in return. So hindi naman ako nagko-condition. Parang ang partnership kasi 'di ba two-way.
Diba? Two-way. So, yun lang naman ang request ko. Thank you so much once again. We have done with our very, very short video. Maraming salamat sa inyong lahat. And as what I always say, kahit anong klaseng problema meron tayo sa buhay, always remember that life is beautiful because God is so good. Bye, everyone!